Pumugong ngayon ang may init na alegasyon matapos umanong ituro si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nasa likod ng kontrobersyal na paggalaw sa loob ng DPWH. Ayon sa mga unang ulat, may ilang opisyal na nagsimulang maglabas ng impormasyon hinggil sa umano'y pagpilit na sumunod ang ilang departamento sa mga direktibang hindi malinaw ang pinagmulan. Dahil dito, lumakas ang hinalang may mas malalim na usapang politikal na nagaganap sa loob ng administrasyon. Kasabay ng pagputok ng issue, mas lalong nagkagulo ang publiko nang kumalat ang balitang bigla umanong naglaho ang ilang mahahalagang papeles na may kinalaman sa mga naiulat na kaso ng korupsyon. Ilang insider ang nagsabing nakarecord ang mga dokumento sa internal system ng DPWH, ngunit hindi na makita sa mismong archives. Nagdulot ito ng pangamba at malaking tanong, may nagtatago ba ng ebidensya at sino ang may kapangyarihang magpatupad ng ganoong klaseng paglilinis? Habang tumitindi ang tensyon, nananawagan ang publiko at ilang mambabatas na magsagawa ng agarang, independent at transparent na investigasyon upang malaman ang buong katotohanan. Marami ang naniniwalang hindi dapat hayaang mawala ng basta-basta ang mga dokumentong maaring magpatunay sa posibleng katiwalian. Sa ngayon, nananatili ang sambayanan sa mataas na antisipasyon, hinihintay ang anumang opisyal na pahayag at pag-amin mula sa mga nasa sentro ng kontrobersya. Tell me, how do you answer? Well, she should outside answer, of the she should formal... answer sino si Mary Grace Beatos. But that is national security. Eh bakit niya sinabi si Zaldico pinaimbestigan niya? Oo, Confidential fund. Of course, that is Ba't niya national sinabi security yun? because you wanted to know what kind of corruption there is in If the she Dito sa video na to, mapapanood ho natin kung paano linampaso nitong si Prof. Malutikia, itong si Falsis. At dito rin ho sa video na to, pag-usapan ho natin yung nangyaring sunog na yan sa Senado. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Rekta na ho kagad tayo dito sa nangyaring sunog sa Senado. Panuorin ho natin itong mga kababayan. Ano kaya nangyari dito? Sa tingin ho natin ha, ang tagal na ho niyan, wala pa hong nangyaring ganyang sunog. Ano ho bang sinunog? Meron ho kayang nasunog? Di ba? Ito, tingnan ho natin. Mga ebidensya o kung ano pa man, naku, magkakaproblema tayo dyan. 2025 GAA, yung mga ebidensya, wala na ho ata. Ayan ho, madidelay ho ata budget nito. Anak ng Petra Garapata. Itinaon pa ng linggo para talagang bukas walang session, ganon. Nako, yari. Ayan o, tumutulo. Tumutulo ang Senado. Oh. Ano yan? Sinadya o talagang nag-short yung mga kuryente dyan o? Di na ho natin alam kasi marami ho talagang mga dokumento dyan sa Senado. Oh. Sinasabutahe o ata. Meron ho atang sabutaheng nangyari dito mga kababayan. Tignan nyo naman ho yun mga kababayan. Oh. Pangit na nga ng ating Senado. Sinusunog pa. Ay, nasunog pa. Puro tulo. Siguro yung sprinkler yan. Oh. Ayan o mga kababayan. Kung sino man ang may kagagawan yan, dapat managot ho siya. Kung sino man ang gustong burahin ng mga ebidensya dyan sa Senado, kailangan managot yung mga yan. Rekta ho tayo dito kay dito sa isa sa mga isa sa mga di umanong biktima ng war on, yung anak niya naging biktima ng war on drugs. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napanood na una itong video na ito. Makikita ho natin yung talagang yung pagpapanggap, napakahirap na pagpapanggap na ginagawa nito mga individual na to. Dahil di ho ba kayo nahiya sa mga pinaggagawa nyo na yan? Para sa isang 500 piso, bayad ho kayo manaki. Bayad ho kayo dyan. 110%. Kasi una sa lahat, hindi namatay. Hindi nagurgur ang anak nyo dahil sa war on drug ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi. Napakalaging kasinungalingan ng mga sinasabi mo na. Panoorin natin mga kababayan. Oh. Oh. Kalma lang. Para naman kayo mangkukulam. Yung boss nyo para mangkukulam Salamat talaga. Pabuti sa anak. Para ho siyang yung nag-cosplay, parang yung pinapakita yung sarili niya na talagang biktima.
Anak ng towa. Ano ang iyong kumbaga reaction kanina nung sinabi na hindi pinayagan yung interim release? Yung ano yung nagbabalat kayo ba? Yung meron siyang pinuportray na isang imahe sa sarili niya na hindi naman talaga siya. Masyadong obvious na. Talagang napakasaya namin. Hindi lang ako, lahat kami. Oo. Kasi hindi siya pinayagan. Ilang bisis na siyang pinangka na palabasin. Hindi sila nagtagumpay. Bakit? Nakatunghay si God sa amin. Yan. At siya ang nagbibigay ng katarungan sa amin. Teka lang ha, anong katarungan sinasabi nitong alin na to? Maraming salamat. Naku, merong pinangkape itong si Aling Sheila. Si Aling Sheila wala na dyan eh. Booking na si Aling Sheila eh. Next hearing, wala na rin itong alin na to, Sa panigurado. kanya. Oh. Pa-birthday ng sa anak ko. Kasi Oh. birthday niya. Opo. Noong 26. Thank Siya po you. yung nasawi, ma'am. Ito po yung Ano nasawi. po yung pangalan niya, ma'am? Sunny Espinosa. Oh, siya ni Espinosa ha. Nasa liwi daw siya ng war on drugs si Tatay Digong. Oh, tingnan Nasawi natin. siya, ma'am, ngayong araw, noong anong taon, ma'am? 2016, 7 massacre. Oh. So, birthday 2016. Oh, yan, pasok si Tatay niya ngayon. Digong. Birthday niya nung 26. Anong Oh, 26? 26. So, Miyerkules. 2 days ago. Oo, 2 days ago. So, parang birthday, pa-birthday. Pa-birthday sa kanya na hindi siya nakalabas! Kalma lang. Nagwawala ka na naman. Balita posibleng may kinalaman ng frat na sinalihan ng anak sa nangyaring pamamaril. May kinalaman ng sinalihan ng prat ng kanyang anak sa nangyaring pamamaril. Anak ng tokwa, hindi pala war on drugs eh. Dahil pala sa prat war eh. Dahil pala sa paternity eh. Sinungaling naman pala itong alin na to. Bebenta na yung anak ng tokwa. Kompleto pa ipin mo dito, madam. Huwag ka kasi magsinungaling para hindi yan, matanggal. Dahil sa brat-brat! Oh, galing pa mismo ng dahil sa prat. Inang. Dahil daw sa prat-prat, hindi dahil sa war on drugs, dahil sa prat-prat. Itong alin na to. Sinungaling nyo. Napakatandaan yung mga kabataan! Nakita nyo na kung ano ang nangyari sa mga kabataang ito! Sana naman matauhan lahat kayo! Oh, meron pang paddle. Oh, matauhan na kayo kaysa sa ng prat-prat. Sabi na sa kanila, hindi ko alam eh. Kasi noon, Thank you, God! Yun ang mga kababayan ha, ilan lang ho yan sa mga ika nga ngayong mga panahon na to, pinapakita nila na biktima daw sila ng war on drugs. Ito namang merong namatay dahil sa sakit, namatay dahil sa prat-prat. No. Anak ng taway, binintang nyo lahat kaya Tatay Digong. Hindi, wala. Tignan, balik ko lang itong si Aling itong si, ano pangalan nitong Alin na to, anak ng toka. Okay lang ho sa inyo. Sa bagay, pero lang naman ho kayo eh. Pambira o congratulations. May pandagdag ho kayo sa natsibena nyo. Kung meron man ho kayong kilala, nakakilala na itong alin na to, ishare niyo ho itong video sa kanya. Nakanto ako, sabi niyo, tigilan niyo yung pag-hysterical niya sa harap ng camera, hindi niya bagay. Marami ng artista, hindi na uso artista ngayon. Nakanto ako, nag-hysterical eh, oh. Tingnan nyo. Hindi siya nakalabas! Oh, para siya mga kukulam na ewan eh, no? Ang tunog ng boses niya may something dito sa alin na to, oh. Thank you, God! Hindi siya nakalabas! Oh, anak ng toka, yung mga palengkerang di natin malam. Ewan ko sa'yo ate, oh. Dito tayo kay Prof. Malu Tikia. Balakpakan muna natin si Prof. Malu. Basta nasa katarungan talagang ipaglalaban itong si Prof. Malu Tikia. Hindi makakapalag itong si Palsis dito sa nila na to, sa debate nila na to. Game, rekta ho tayo. Naku, ganado si PH. Kailangan mong kumatok. Ganado si PH. Bigatin yung yung host, yung mga guest dito sa Politico Talks. Welcome to Politico Talk. Pero matalino yan. Magaling. Yan, nagpapanggap lang na yan. Pero matalino yung alin na yan. Lang yan. Kumbaga yun yung yan yung imahe niya sa harap ng camera. Pero make no mistake, yung alin na yan, sobrang talino niya.
the funniest, but wittiest Yes. woman in the Next Philippines. time, wealthiest. Like billionario. Yes. Of course, we have our resident professor. Maluti Kia, Publicus. Welcome po. Magaling yan, Alam ko political naman analyst. yung mga yung iyong best friend si press officer Sino Yusek. BFF mo? Best friend. Sana makilala ko din sila. Hindi, kasi nga, di ba kadarating ko palang galing Amerika, kaya kikilalanin ko palang lahat. Kaya din jumoin ako dito para may matutunan at to welcome myself in the Philippines. Teka, Rufa. Yes. At this Politico Talks, anong political color mo? Anong colon? Color! Color! Naging color siya buto. Color. May kulay ka Syempre, ba? of Oh, may course. kulay ka ba? Yes, of course, I believe that if you don't have color, syempre, hindi pwedeng walang kulay. To have no color is like having no voice. But I'm not pink, I'm not red, I'm not yellow, I am not green because I am Peach. My name is Peachy. Oh yes, Peachy. Hindi Galing ka naman talaga, United oh. Colors of Benetton. Hindi naman. Oh, pero mas makulay ang Hindi pa. buhay Mas kapag may kulay. Oo, pero babatiin ko din si Attorney Jess Palsis here. Yes, Mami Chu. Kailangan tayong latest doon sa Ano ba lang? Yes, Mami Chu. Aklang-aklang kanal na datingan itong si Palsis eh. Oh. pinost mo na... Oo, ang daming latest talaga. Oo. Ano Meron ka ba? bang Which pinupost? one? Yung kanyang, ano ba yung latest mo na may kay Chis Escudero ruling ng Comelec? Ay, kasi Natalo ka dun. hindi ba kami Talo. natalo doon? Meron ka Talo. naman Photo separate. propio nila. Talo ka! Isin mo kasi aklang kanal ka Yun, eh. oo, separate yung final namin, pending at buhay pa yun. Buhay pa Hindi yun. nila mapapatay yun. Sino Yung kayo? kaso, si Senator Cheese, the very cheesy senator. Oo, yung sa kay Lubiano. Oh, 30 million eh. Binigyan siya ng Contribution. 30 million. Sino siya? Ni Lawrence Lubiano, a president of a flood control contractor. Now you know. Nakaka-nosebleed pala. Pero Hindi, buhay pa nga malalaman yun ko sa lahat kanya. yan. Magre-review ako, pero wait lang. kayo muna. O sige, so ano pa? Ano pa So yung buhay ano? pa yun, Mami Chu. Yeah. Pero mainit pa rin yung kay Patay na yun. Patay na eh. Pinasalamatan niya na yung si Marcos Jr. Pagka pinasalamatan niya si Marcos Jr., patay na yun. Nung buhay pa yun. Asa ka ba? kay Professor Tiquia, yung away nila ni Auntie Claire. Super. Oo, ano Hot pa nang... pandesal. Kasi nangyari yun sa... Dito rin sa bilyonaryo, nagkaroon May sila ng- nag-aaway na naman. Hindi dito. Hindi, sa ano, doon sa isa. Okay, oo. Oo, wala lang. May tinanong lang ako sa kanya kasi si Gutesa, pangalawa yung Ghost Projects. Yung kay Gutesa, parang Nagwala na-offend siya eh. Dapat hindi daw siya ang tanungin. Oo nga naman, kasi sabi mo... Nasaan? Kindly pa nga ang sabi ko, let's Ito naman si, ito naman to reporter. Oo nga naman. ask her. Siyempre, aray ko. Government official, you represent the institution of the presidency. Of course, she should know. And then napikon siya dun sa ghost projects because I was asking 482 ghost projects out of 10,048. Hindi niya alam. Ang sanabi lang niya, hindi, nakasuhan na yan. Kaya tinatanong ko ilan. Ay, hindi niya alam yung data. 10%, 30%, 50%. Tawag dyan, go, go, go. Go eh. Pero warm up lang yan, Professor. Okay. Kasi mag-game muna tayo. May game? Oo, may game tayo. Okay, na may game. Prize. Billion. Ito, hindi mo pa na-encounter. Although, ilang beses ka namin guest dito, ito, ibang klase itong game na to. Kasi nakita namin, yung publicos, nag-survey na eh. Diba, mukhang lumabas na si Senator Risa Ontiveros na magiging parang... Most favorable. favored Diba? senator. Pero ang tatakalakayin natin, yung favorite mo, si Vice President Sara Duterte. Kung sino magiging vice presidential candidate niya. Nako. Papapiliin kita between two, and as we go along, babalik tayo sa pinaka-original choice mo. Go, Okay. go again. O sige. Game, Between game, game, Senator Bongo and Erwin Tulfo, sino ang For VP, ah? Wala. Bongo. Naku, Wala. hirap na. Wala. Mahirap yun sa ano. Ako, Bongo ako. Kung itong si Tulfo, Bongo ako all the way. Senator Christopher Bongo. At least yun, sigurado kaalyado ng mga Duterte. Sure, pero pagka sinali na yung pangalan ni Marcoleta, automatic Marcoleta na ho tayo. Pero
Wag ho natin paunahan yung mga bagay-bagay, di ba? Baka mabigo lang ho tayo. Ika nga meron tayong gusto natin si Senator Rodante Marcoleta, pero kung hindi naman yun ang mangyayari, wala ho tayong magagawa. Mahirap as VP kasi coming from the But same you have region. to choose. You have to choose. Kumbaga, Between the two, parang choose between the lesser evil. not applicable. None of the above. Wow. Ang dalawa. Nota. Nota. Sige. Ayaw ni Professor. Yung next two. Next two. Rodante Marcoleta and Robin Padilla. Mga senador ni Dante, all the way. Possible. Oh, Isang lang ang daya mo. You have to choose. Si Marcoleta. Okay. Marcoleta. Between Marcoleta and Senator Chis Escudero, the friend Marcoleta. Between Marcoleta and Alan Peter Cayetano. Marcoleta. Bakit kaya Alan Peter Cayetano, Marcoleta, mabigat ho yun ha. Naging Vice President yun ni Senator nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita natin paninindigan niya ngayon sa Senado. Pero Marcoleta, Senate President siya noon. Itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kapampangan yan eh. Teka, tatapusin natin to. Game. Between Marcoleta and Amy Marcos. Marcoleta! Best friend na Sara to, si Amy. Okay lang yan. Ba't alam mo ba, ito nagtatanong na to, ba't alam mo ba kay Prof. Malutiki, huwag ka na magtanong, ilagay mo na lang yung gusto mo. Si Senator Amy can be the campaign manager. Okay. Between Marcoleta and Rizal Tiveros. parang hindi. Marcoleta, hirap naman pagsamahin yung dalawa. Tsaka Ayun. imposible Sa yan. tingin ko, hindi handa ang Pilipinas. Ito naman ito namang gumawa ng mga tanong na to, parang hindi siya malayo sa realidad Malayo sa realidad yung mga Pinas ng dalawang babae. Okay. Between Marcoleta and Lenny Robredo. Imposible din yan. Parehong Marcoleta. Okay. Hindi pwede na mo. Di naman tinatanong tong si Palsi, sabat na sabat? Wag ka, mag-vlog ka. Magawa ka reaction video, sabat ka na sabat. Kagaya kay PH, okay na. Kasi video ko to Pero kinakausap si Prof. Malu, wag ka sabat na sabat. Ukang kita Between Marcoleta and President Rodrigo Duterte. Mahirap kasi nasa ibang bansa siya. Kung makabalik, well, Not game changer applicable. probably. Not applicable, di ba, Prof? Hindi, Hindi ka na naman tinatanong. Yan ang problema sa mga Dilawan at pinklawan, sabat na sabat. game changer yun. Pero Pag nakabalik. Pero ito nga unfortunate for the DDS, yun ang latest natin sa ICC. Hindi makakauwi. Na-reject Yun yung nga, diba? ng pre-trial chamber. Oo. Siyempre, nalulungkot ang komunidad. Pero that's how things are. And we hope someday, yun ang post ko, the wind will come the wind will come as the sun rises. Okay, we'll throw to Pichi ang Yes. Hindi, gusto ko lang curious lang kung bakit po parang gusto Paborito siya. ko si Marcoleta. Hindi kasi kababayan ko din sa Pampanga. Kasi kung gagawin Kamampangan pala tong si Buba. Hindi, inabutan ko yan yung Buba tawag sa kanya, di ba? Anong pangalan nito? Kalimutan ko. Basta, itong si Quinto. Lagay ko yung pangalan siya, baba. Kalimutan ko pangalan. Ay, nako. mo north and south, Kasi siya first yung time north, oo. taga Tarlac. Okay. Yan. Pangalawa, meron siyang built-in religious block, which is the Iglesia ni Cristo. So, critical yon. He's a lawyer, and Marcoleta gives stability to the ticket. You can assign him. Sige. Okay. Pwede siya kung Pichi, saan-saan. Pwede ikaw siya kahit magbigay sa saan. atin ng highlights of the week. Alright. Yes. So, ang highlight po natin, yes, Mami Chu, hindi lang po highlights. Hindi sa makeup, Flashlights na din. Yes. Hindi, pati headlights and Okay. headlines. Headlines na to. Yung nakatalikod. Diba? So, sana marap na. Unahin na natin kay ICC ruling, pre-trial chamber. At Okay. Professor, as you were saying a while ago, meron ka pang pag-asa ang mga... Oo, kasi proseso yan. Respetuhin natin. Ang nakakalungkot lamang, Yan. 9 months na siyang nandun, malapit na ang Pasko. Alam mo naman sa tradisyon ng Pilipino, gusto natin buo ang pamilya. So,
Nakakalungkot yun kasi maraming umaasa na mapagbigyan man kahit temporary release. Pero ganun nga ang desisyon. So we just have to accept that and move forward. Attorney Jess Palsis, ang mga kakampings, anong sabi? Hindi lang ng mga kakampings, no? Bago sa mga kakampings, doon tayo sa hindi sa kulay, sa mga human right victims. Okay. Nako, anong human right victim? Itong si nanay, ito, ganito. Yan, human right victim. Si Raulo, human right victim ka dyan. Human right victim, yung namatay ng anak, paternity, human right victim. Sila masaya sila sa decision because they know that Duterte does not deserve interim release, that he should be held accountable in the ICC. And pasensyahan na lang sa mga DDS, sa mga umaasa, no? In my humble opinion, I think walang pag-asa na makakauwi siya PRRD kasi hindi lang interim release ang madedenay. Eventually, mako-convict din siya. Pero ang latest is, inaantok tong si Prof. Malutigia pagka narinig niyan magsalita itong si Akalang Kanal eh. Diba? Ay, tapos na ba? Tapos na. Hindi. Yan, ganyan din yung sinabi nila noong si VP Sara, imposibleng manalo ng pagka-vice presidente. Mai-impeach na si Sara Duterte. Matatanggal na siya bilang ganyan din yung sinabi ng mga dilawan na yan. Pero ika nga hindi ho lahat ng lumalabas sa bunganga ng mga individual na kagaya niya si Palsis, wala, magkakatotoo yan. Diba? Yung pag-uwi sa sige, balikan natin tong video na to. Pagka ito nakauwi si PRRD, nakita tayo. Palsis, libre mo akong kape. Alam mo, yayaan kita sa tukan. Ang tawa. Huwag na, bira ka. Pa tayo magsasakitan. Talo ka na nga, magsasakitan. Ano na lang, libre mo na ako ng kape. Nangyaka, Palsis. Ang dami mo nakatraso, ha. Binibilang ko yan. May medical examination pa, yung mga test results. Yung hindi nasama sa tatlong grounds. For trial. Oo. Whether he's fit for trial. Yes. Pero kasi even if he's not found to be fit for trial, sabihin ng ICC hindi siya fit, hindi pa din siya mapapalaya eh. Oo, ang not fit for trial will only... Ano, buburuin si Tatay Digong doon? Anong nantawag din sa Pilipinas, 80 years old, basta umabot ka, fit or not fit to trial, labas ka na. 80 years old ka na, wala na, tapos ka na, finish. Obligasyon ka pa ng Estado, pagka may nangyari sa'yo dyan, ilalabas ka pa, di ba? Lalabas si Tatay Digong. Buhay na lalabas si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa ICC facility. Yan ang isa maniwala ko kayo sa hindi. Buhay siyang lalabas yan, mga kababayan. Buhay siyang lalabas. Naniniwala ko tayo dyan. Only suspend the trial for 3 to 6 months. Parang war on drugs. Parang traffic niya. 3 to 6 months. So, next 3 to 6 months, i-assess ulit siya. Yeah. Whether or not he's fit for trial. So, pag yung interim release hindi na nag-grant, na-deny, wala nang uuwi. Richie, paano mo kakalmahin ang mga nag-aalab na damdamin ng mga pro-DDS? At ang tuwan-tuwa naman ng mga, you know what? Siguro, papakalmahin ko sila sa pamamagitan na kailangan maintindihan nila ang nangyayari. Kasi minsan, di ba, pag naintindihan mo, kaya mo pang pakiusapan. So, pagka hindi ako tingin ko, yung talagang nagrarally ng hindi fair, alam mo yun, may hindi sila naiintindihan, kaya naiinis, nagagalit. So, siguro mas kailangan pang maintindihan. Hindi ko na alam paano. Kasi kahit ako, hindi ko na rin naintindihan. Kanina, hindi ko na rin kaya nga sumali na ako, baka di maintindihan ko na po yung kasi alam mo, masakit sa... Umidyante ho yan, ha? Umidyante yan. Yan ang kaibahan ng mga nagdudunong-dunungan na ika nga pumapasok sa politiko na galing sa showbiz pagka pinasok nila. At least si Rupa May, Quinto. Ito si Madam Rupa May, hindi siya nagdudunong-dunungan, di ba? Puso ng mga mamamayan. Ako pong representative nyo, hindi po ako taga-report ng kung ano-ano. Pero opinion po nyo akong lahat, di ba? Sa talks. Kasi ordinaryo din ako mamamayan. So, kaya, yun ang tingin ko. Kalma. Tsaka sabihin natin, keep calm, carry on. Yung mga journalist na nagko-cover doon sa Hague, ang kwento nila, sa loob mismo ng courtroom, yung mga human rights victims, tuwang-tuwa. At makikita mo naman sa kabilang parte, yung mga luhaan ng